Liza, tingnan mo kung sino yung nakasandal sa pader ng classroom natin at pinalilibutan ng girls. Excited na bulong ng kaibigan ni Liza na si Mildred, na may kasama pang pagsiko sa kanyang braso. Ang university na pinapasukan nila ni Mildred ay kilalang universidad ng mayayaman at elitista. Tumingin si Liza sa tinitingnan ni Mildred. Oh my gosh! Mark Ivan Imperial? Captain ng basketball team at campus heartthrob ng St. Jude University si Mark. Napapaligiran ng binata ng mga kaklase ni Liza na babae na halata nagpapapansin dito. Mark looked bored at tila napipilitan lang umiti. Gayunman ay napakagwapo pa rin itong tingnan. Bumilis ang pintig ng puso ni Liza nang masilayan si Mark. Lalo pang nagrigodo ng kanyang puso na magtama ang kanilang mga paningin. Napalis ang ngiti ng binata at biglang sumeryoso. Narinig niyang nag-excuse si Mark sa mga babaeng kulang na lang ay iharas ang binata at tila ayaw pakawalan. Mark stepped towards them without breaking eye contact. Wala sa loob na napahawak si Liza sa braso ni Mildred. Suddenly, she felt afraid of something. Crush na ang binata. Inaasam na sana'y kausapin uli siya bago tuluyang maghiwalay ang kanilang mga landas. Graduating student na kasi si Mark sa kursong agriculture, samantalang sophomore siya sa kursong education. At sa buong panahon na magkasama sila sa iisang universidad, iisang beses pa lang siya kinausap ng binata. Mabibilang din sa mga daliri ang mga pagkakataong nakikita niya ito since that fateful night. Nasa unang taon si Liza sa kolehiyo nang sagitin siya ni Mark mula sa mga nagtangkang mambastos sa kanya ng mga senior student na nakatambay sa waiting shed di kalayuan sa St. Jude University. Ginabi siya ng uwi dahil sa pagre-research. At habang naghihintay ng masasakyan ay nilapitan ni Liza ng mga kapwa niya estudyante at pilit isinasama ng mga ito. Mabuti na lang, dumating si Mark at agad nagsila-alisan ng mga estudyante nang sitahin ng binata ang mga ito. Halatang kilala ng kalalakihang iyon ang binata para magsipawlasan ng ganoon. Pero siya man ay hindi nakaligtas sa paninita ni Mark. Naalala pa ni Liza ang sinabi noon ni Mark sa kanya pagkaalis sa mga nagtangkang mambastos sa kanya. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Or you were really trying to catch danger? Pasinghal na sabi nito. Hindi pinansin ni Liza ang sinabi ng lalaki dahil abala siya sa pagsusuri dito. Hindi kasi niya kilala ang lalaki. Base sa uniformeng suot nito, isa rin ang lalaki sa mga estudyante ng St. Jude. Ubod ito ng gwapo, parang younger version nito ng Tom Cruise, minus the eye color. Itim ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Sorry kung naabala kita. Nahihiyang paghingi ni Liza ng paumanhin sa lalaki pagkatapos ng ilang sandaling pagsuri dito. Nagyuko siya ng ulo. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. She knew he was angry but there was something in his eyes that she couldn't comprehend. Come here, ihahatid na kita sa boarding house mo. Malumanay ng sabi ng lalaki at humagpag patungo sa motorbike nito. Nagulat si Liza na alam ng lalaki na nasa isang boarding house siya tumutuloy. Naku, hindi na. Ayaw ko maabala pa kita ng husto. Marami namang sasakyang dumaraan dito. Salamat na lang. Mahina ang boses sa pagtanggi ni Liza. Hindi niya alam kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng uneasiness sa presensya ng lalaki. But she knew he wouldn't do her any harm. It was because of something she couldn't explain. Yeah, maraming sasakyan dumaraan na pulos puno na kaya kanina pa nga kitang pinapapunta, kanina pa kitang ihahatid para hindi ka na mabastos dito. Sarkastikong sabi ng lalaki at kinuha sa likod ng motorbike ang isa pang helmet na dala at isinoto yun kay Liza. Napakalapit ng lalaki sa kanya na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nalalanghap din niya ang swabing amoy nito, and that was intoxicating her. Wala na siyang nagawa nang igiya siya sa napakaraang Ducati bike nito. Kumapit ka ng mabuti kung ayaw mong mahulog, sabi ng lalaki na tumakbo na sila. Pinatakbo nito ng mabilis ang bike kaya napilitang higpitan ni Liza ang pagkakayakap sa baywang nito. Gusto niyang mainis sa lalaki dahil alam niyang sinadya nitong pabilisan ang pagpapatakbo para mapilitan siyang kumapit dito ng mahigpit.
Pero nangibabaw ang kakaibang pakiramdam dulot ng pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Pakiramdam ni Liza ay buhay na buhay ang bawat himay-himay ng kanyang katawan. Nandito na tayo, untag ng lalaki. Bahagyang nagulat si Liza na mapagtantong nasa tapat na sila ng kanyang boarding house. Hindi siya tinanong kung saan ang boarding house niya, kaya nagtaka siya kung paano nito nalaman yon. Gayon man ay walang imik na bumaba siya ng bike. Huhubarin na sana niya ang helmet para ibalik dito, ngunit hindi niya iyon matanggal. Nanginginig na tinulungan ng lalaki si Liza. Aksidenteng nahawakan nito ang kanyang mga kamay na agad niyang binawi dahil sa tila kuryenteng gumapang dito. Nakita niya nagsalubong ang mga kilay ng lalaki dahil sa naging reaksyon niya, ngunit hindi ito nagsalita. Salamat sa paghahatid at pagligtas mo sa akin mula sa mga gustong mambastos sa akin kanina. Nauutal na sabi ni Liza. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang tumalikod at tinungo ang gate ng boarding house. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya nang magsalita ang lalaki. Sa susunod, mag-iingat ka at huwag lalakad na mag-isa. In case you don't know, you attract danger like honey to bees. What do you mean? Hindi kita maintindihan. Nakamaang na tanong niya rito. He scanned her from head to toe, then his eyes finally settled on her lips. Pinigil ni Liza ang sarili na mapalunok sa kakaibang kislap na nababasa sa mga tanang lalaki. Just take care of yourself always. Sumakay ulit sa bike. May sinabi pang lalaki pero hindi na niyan tila marinig maliban sa salitang innocent. Tila sadyang iyon lang ang nahagip ng kanyang pandinig. Nasa loob na ng boarding house si Liza nang maalalang hindi niya nakuha ang pangalan ng lalaki. Nang hinayang siya. Mula ng gabing iyon ay palagi nang nasa isip ni Liza ang binata. Pasimple niyang inalam ang pangalan nito mula kay Mildred at hindi na siya nagulat nang malamang ito ang Mark Ivan Imperial na palaging topic ng mga babae sa lahat ng level ng iba't ibang department. Halos lahat ng babae gustong mapansin ni Mark at maging girlfriend. Isang linggo lumipas bago inamin ni Liza sa sariling kabilang na siya sa mga babaeng nagtatangi sa binata. Miss Liza Marie Galvez, can I talk to you privately? Formal na tanong ni Mark kay Liza. Kinabahan si Liza ng sobra at hindi makapagpasya kung makikipag-usap sa binata. Natatakot din siya sa maaaring dahilan kung bakit gusto siyang kausapin. Tila tinulungan naman siyang magdesisyon ni Mildred. Liza, hihintayin na lang kita sa gate. Samantalahin mo ng pagkakataon na makakasama ang Prince Charming mo. Pilyang bulong ni Mildred, saka siya kinindatan bago ito kinilig na umalis. Please follow me. Seryosong sabi ni Mark at nagpatiuna ng naglakad. Mabibigat ang hakbang na sumunod si Liza kay Mark. Sa kanyang isip ay nakita niya nagtaasa ng mga kilay ng mga babaeng kanina ay nagpapapansin sa binata. Sa gym nakarating sina Liza at Mark. Sila na lang ang tao roon. Pinaupo siya habang ito ay nananatiling nakatayo sa kanyang harap. Ang mga kamay ng binata ay nakapaloob sa magkabilang bulsa ng pantalon. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Liza. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Hindi niya inaasahang makakag-interes ang binata na alamin ang kanyang pangalan tulad ng ginawa niya rito. Who wouldn't know your name? You're the secret fantasy of half the male population of this campus. Nag-init ng mga pisngi ni Liza sa sinabi ni Mark. Agad siyang nagyuko ng ulo upang hindi nito makita ang pagmumula ng kanyang mga pisngi. But of course, you don't know that. Naramdaman niyang nakatingin nito sa kanya habang nagsasalita ito. You're smart, beautiful, and sexy, and yet shy and innocent that made you different from the rest of the girls. You're such a goddess, and you have no idea about it. Nick's admiration and amusement were evident in his voice as he surveyed her. Lalo pa nag-init ang mga pisngi ni Liza sa direktang pagpuri ni Mark sa kanya. Sa kanyang opinyon ay sobra-sobra ang papuri nito. Alam niyang maganda siya, marami nagsasabi niyon, pero hindi yun natatak sa kanyang isip. Para sa kanya, average lang ang kanyang itsura. Hindi siya self-conscious tulad ng kanyang mga kaedad na palagi naka-makeup. Marami nagpapalipad hangin sa kanya pero hindi nagpapaligaw.
5 talampakan at 5 pulgada ang taas ni Liza. Taglay niya Mexican beauty na namana niya sa kanyang lola sa mother side. Kagandahang pinatingkad ng mahahaba niyang pilikmata at malalim na biloy. Maaaring hindi niya napagtutuunan ng pansin ng kaanyoan, pero malinaw na natatawag niyon ang pansin ng nasa kanyang paligid, katulad ng sinasabi ngayon ni Mark. Itinanong ko lang kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Ang dami mo namang nasabi. Ano bang kailangan mo at pinasunod mo ako rito? Mataring na tanong ni Liza upang pagtakpan ang hiyang nararamdaman. Sukat sa sinabi niya ay humagalpak ng tawa si Mark. Tila na engkanto na pinagmasdan niya ito sa pagtawa. Dear Lord, lalo pa siyang gumwapo. Nagsasomersault na naman ang puso ni Liza. Mukhang titindang damdam niya para kay Mark. Kung magkakasama pa sila ng matagal. Suminghot siya na makabawi sa trance ng likha ng pagtawa ng binata. Tumigil si Mark sa pagtawa nang makitang nalukot ang mukha ni Liza. Parang gusto ko na magbago ng agenda sa pagkausap sa'yo. You really must be different to make me feel this way. Nakatitig sa kanya ang nakangiti pa ring mga mata nito, and yet his voice hinted of something like amazement. Bakit mo ba talaga ako gustong kausapin? Baka mainip na sa paghihintay sa akin ng kaibigan ko. Ani Liza. Nawala ang kasiyahan sa mga mata ni Mark. Umupo ang binata sa kanyang tabi. Gusto kong tigilan mo na ang pag-iiwan ng kung ano-anong regalo sa bike ko. Napasinghap si Liza. Paano nalaman ni Mark na nasa kanya galing ang mga regalong iniiwan sa bike nito? Sigurado siyang maingat na nilalagay ng janitor na binayaran niya ang mga regalo nang walang makakakita. Madali lang naman malaman kung sino ang may gawa niyon kung gugustuhin ko. Wika ni Mark na tila nahula ng iniisip ni Liza. Hinawakan ng binata ang baba niya at iniharap ang kanyang mukha rito. Sinikap ni Liza na huwag tumingin sa mga mata ni Mark. Gusto niyang lumubog sa kahihiyan dahil kahit gaano pa niya kagusto ang binata ay wala siyang balak na magtapat ng nararamdaman. Masaya na siyang maiparating dito ang kanyang damdamin nang hindi nito nalalaman. Look at me, mahinang utos ni Mark. Malakas ang kaba na sinunod niya ang binata. His eyes were unreadable. May gusto ka sa akin? Iyon lang ang alam kong paliwanag kung bakit ka nagpapadala ng mga regalo sa akin. And to be honest, gusto rin kita. Hinayaan kita sa ginagawa mo dahil nasisihan at nagugustuhan ko ang mga iniiwan mo regalo. I even felt proud that you might have feelings for me with all the guys dreaming to be with you. You see, I belong to that male population I was talking about earlier. Sabi ni Mark habang sinusuri ang mukha ni Liza. Pero hindi tayo pwede. Hihilingin ko sa iyong kalimutan mo na ako. Tila nahihirapang pagpapatuloy ng binata. Bakit hindi? Break na kayo ni Lorraine, hindi ba? Tanong ni Liza sa magkahalong protesta at pagkadismaya. Akala niya ay okay lang sa kanya na hindi mapansin ni Mark. Kaya bakit hindi na lang niya tanggapin na hindi sila pwede? Marahil kaya hindi niya iyon matanggap ay dahil nagkaroon siya ng kanina ng pag-asa nang aminin nito ang nararamdaman para sa kanya, na subconsciously ay hinihiling niya. Dahil ganito ako at ganyan ka, at totoong nanghihinayang akong pakawalan ka. But this is the best thing to do. Nagpapaunawa ang tingin ni Mark, subalit walang naiintindihan si Liza sa mga sinasabi nito. Maaari bang linawin mo mga sinasabi mo? You said I'm smart, but I don't think I'm smart enough to understand your kind of riddles. I'm as clueless as a brainless person. Muling tumawa ang binata. Mahina iyon kumpara sa tawa kanina. Nevertheless, it was a laughter that both mesmerized and annoyed her. Ibinaling ni Liza ang mga mata sa basketball ring. Tumigil na rin sa pagtawa ito. Amazing. Ikaw palang babaeng nagawa akong patawanin sa sandaling oras sa kasama ko. Sometimes it feels like I've known your sins forever. Doesn't make sense, right? Pareho na sila ngayong nakatingin sa basketball ring na para bang isa iyong kahangahangang bagay. No. Soulmates know their soulmates in a way they can explain, she said. She didn't have to say that she felt the same way too. Are you telling me that we're soulmates? Mark asked dryly. Yes,
No. I mean, I don't know. I haven't thought of us that way. Natataranta ang sagot ni Liza. Can you please just answer my question? Huminga ng malalim si Mark. Okay. You know, my reputation with women, wala akong sineseryosong babae. Women come and go in my life. Even from the start, they know the score. No commitment, no emotional involvement, no expectation, and will part as a friends. That is me. While you're innocent, kind, and sincere a woman any man would want to be his wife. We move in different directions, never meant to meet in any way. Mahabang paliwanag ng binata. Pero sabi mo, gusto mo rin ako at gusto talaga kita. Darating ang araw na mag-aasawa ka rin, and I want to be the woman you're going to marry. Sabi ni Liza. Mark sighed again and looked at Liza intently. His eyes told her to listen attentively. Totoong darating ang araw na mag-aasawa ko. Pero matagal pa bago iyon mangyari, Liza. Isa pa, bata ka pa. Maaaring sa panahong iyon ay nagbago ng damdamin mo at maaaring ganun din ako. Hindi. Kahit ilang taon pa ang lumipas, nakatitiyak akong ikaw pa rin ang gusto ko. Patuloy na pagpoprotesta ni Liza. Liza, hindi tayo nagpunta rito upang pag-usapan ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Uulitin ko, nandito tayo para pakiusapan na kalimutan ng kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin. That hurt her. Tell me honestly, did you plan to pursue me and get into a relationship with me if I hadn't told you how I feel for you? Hindi siya sumagot, bagkus ay nag-iwas ng tingin kay Mark. Dapat siguro hindi ko na sinabi sa'yo na gusto kita. It would have been easier if I was just rude to you instead. Nasa boses nito ang pagsisisi. That hurt more. A tear fell on her hand and another, until tears were flowing on her face. Hilam sa mga mukha ang tumingin siya rito. Huli na para magsisi ka. Now, I won't easily give up on you. I can always change myself to fit your style. I can be like those women who come and go into your life. Matapang na saad ni Liza. Ngayon niya na-realize kung gaano kalalim ang kanyang damdamin para kay Mark. She was willing to sacrifice anything and everything just to have him now that she knew she had a chance with him. He was looking at her incredulously. It was as if she had gone crazy. Are you serious, Liza? I can promise you anything. He was discouraging her while he seemed to be weakening in his resolve to. I don't need promises, sabi ni Liza. No expectation? No expectation. No commitment? Yeah, no commitment. Hindi mo kailangang isa-isahin mga kondisyon mo. Alam ko ang pinapasok ko. Ikaw lang gusto ko, Mark. Matatag na sabi ni Liza. You don't seem to be this stubborn. Okay, isang tanong na lang. Are you prepared to give me what I expect from a woman? Iyong mga naging girlfriend ko, needless to say, game lahat. May babala sa tinig nito. Liza wasn't that innocent not to know what Mark was asking, but she already made up her mind. She would take the risk and gamble her heart and life for the man she loved. Yes, she loved Mark. Yes, simpleng tiyak na sagot ni Liza. Mark exhaled as if in defeat. He gave her a lazy smile. I admire your courage, babe. I hope you will not regret this. Come here, I want to embrace you. Masuyong sabi ng binata habang nakabuka mga braso. Masayang pumaloob si Liza sa mga bisig ni Mark. May magandang kahihinat na ng katagyasan ng ulo niya. Hinalikan ni Mark ang ulo ni Liza pagkatapos bahagya na siyang inilayo. He kissed her forehead. You're my babe now. She nodded and smiled and hugged him again. What? Nanlaki ang mga matang bulalas ni Mildred pagkatapos ikwento ni Liza ang pag-uusap nila ni Mark. Sigurado ka ba sa sinasabi mo yan? Alam kong matagal mo nang gusto si Mark, pero hindi ba pabigla-bigla yung desisyon mo? Nag-usap lang kayo, only for the second time. Gumuhit si Mildred ng paniti sa harap ng kanyang mukha. That didn't even last for 30 minutes. Tapos ibabalita mo sa akin kayo na? Bakit hindi ka muna nag-isip?
Nababaghang tuloy-tuloy na litanya ni Mildred. I know it was quite fast, pero kasi hindi maituloy ni Liza ang sasabihin dahil hindi alam kung paano ipapaliwanag kay Mildred ang lahat. Nang magkausap sila ni Mark ay nakalimutan na niya ang lahat. Ang tanging nagtutumuning sa isip niya ay pareho nilang gustong isa't isa, and she wanted to be with him in whatever way possible. Gusto mo siya, okay. Pero dapat, nag-isip ka muna. He'd been honest, brutally honest in telling you how he deals with the relationship. Meaning, he has no intention of deceiving you, but his action clearly tells you he will not be responsible whatever happens to you. Matalino ka kaya siguradong nakuha mo iyon. Ikaw ang talo sa huli kahit saang anggulo mo tingnan. Magkahalong pagkadismaya at pag-aalalang sabi ni Mildred. Naiintindihan ni Liza ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Matalik na magkaibigan ang turingan nila ni Mildred sa isa't isa kahit sabihin pang halos 1 taon pa lang silang magkaklase at magkakilala. Transferee si Mildred. Kalilipat lang nito sa St. Jude University sa taong iyon. Nagmula sa politikong angkan sa Bohol ang papa ni Mildred. Nang maitalagang undersecretary ang papa nito, ay nagdesisyon ng mga magulang na sa Maynila na siya maninirahan. Nang maging seatmate sila ni Mildred doon, ay doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Mabait si Mildred at magkasundo sila sa lahat ng bagay. Dahil may kalayuan ang bahay ng mga ito sa St. Jude, ay iminungkahin ni Liza na mag-board ito sa boarding house na tinutuluyan niya. Kaagad sumang-ayon si Mildred sa nakakahigit na dahilang gusto nitong maging independent. Red, hindi ko lang basta gusto si Mark. I realized na mahal ko na pala siya. Kaya kahit alam kong katangahan ang ginawa ko pa rin. Please, intindihin mo na lang ako at suportahan. Ikaw lang ang kaibigan ko na maaaring umalalay sa akin. Ay, ano pa nga ba? Mukhang hindi ka naman papipigil. Kaya sige, susuportahan ta ka hanggang sa huling pakikipagsapalaran mo sa sinisinta mo. Tila sumusukong sabi ni Mildred. Ngumiti si Liza at niyakap ang kaibigan. Thank you, Mildred. The best ka talagang best friend. Binola mo pa ako? Nakairap na sabi ni Mildred. Cool, Liza Marie Galvez. Kung alam ko lang na nagpapakaloka ka ng ganyan sa Mark na yun, sana hindi na kita sinakyan sa simula pa lang para hindi ka nagkakaganyan. Birong totoong paghihimutok ng kaibigan. Pero nandito na to. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon ko. May conviction'ng sinabi ni Liza. Sana nga, Liza. Sana nga. Liza, bilisan mo na riyan, mahuhuli na tayo. Nagkukumahog na inayos ni Liza ang sarili pagkarinig na tinatawag na siya ni Mildred. Andiyan na, sandali lang. Kinuha niya ang bag at patakbong bumaba ng hagdan. Napuyat si Liza ng husto dahil halos madaling araw nang dalawin siya ng antok. Buong gabi kasi ay si Mark ang nasa isip niya. Para siyang nasa alapaap sa isiping magkasintahan na sila. Natabunan ng kaligayahan ng kanyang mga takot at alalahanin, pati na mga opinyon ni Mildred. Si Mark lang ang mahalaga at ang pagmamahal niya rito. Mukhang hindi tayo magkakasabay sa pasok ngayon at malakas ang kutob kong hindi rin tayo magkakasabay mamaya sa uwian. Bungad ni Mildred sa puno ng hagdan. Kumunot ang noo ni Liza. Bakit naman? May lakad ka ba mamaya? At paano hindi tayo magsasabay ngayon? Heto na nga't paalis na tayo, hindi ba? Huwag mong sabihin may pupuntahan ka pa at hindi ka makaka-attend sa first subject natin. Halika na nga. Lumabas na tayo nang makakita mo kung bakit at hindi ka na makanghuhula pa. Ani Mildred at tinungo na ang pinto. Naguguluhang sumunod si Liza sa kaibigan. Marahil ay naiinip na yung sa kakahintay. Mahinang sabi ni Mildred habang binubuksan ang gate. Hingi na lang ako ng dispensa kay Mang Ruben. Sabi ni Liza na ang tinutukoy ang driver ng inaarkila nilang tricycle. Mula nang muntik ng mabastos malapit sa St. Jude si Liza, ay ipinasya ni Liza na umarkila na ng maghahatid sundo sa kanya. Napagkakatiwalaan naman si Mang Ruben na dating barangay tanod sa lugar nila, kaya bukod sa kanila, may mga inihahatid pa si Mang Ruben ng mga empleyado pagkatapos silang ihatid. Hindi si Mang Ruben ang tinutukoy ko, kundi siya.
sabi ni Mildred, saka ay ginuso ang tinutukoy. Nakita ni Liza si Mark na prenteng nakasandal sa punong nasa harap ng kanilang boarding house. Sa tabi ng binata ay nakaparada ang motorbike nito. Tumuwid dito ng tayo nang makita sila at humakbang palapit sa kanila. Nagunahan ng pagpintig ng puso ni Liza. Palagi bang gano'n ang magiging pakiramdam niya tuwing nakikita ito at nagkakalapit sila ni Mark? Huwag naman sana, dahil baka magkasakit na siya sa puso. Haya na ang Prince Charming mo, ihahatid ka yata. Mauna na ako sa'yo, kita na lang tayo sa classroom. Bulong ni Mildred kay Liza. Akamang tatalikod na ang kaibigan, ngunit mabilis niya itong hinawakan sa braso. Sandali lang, ipapakilala kita ng maayos sa kanya. Anya. Sinanyasan ni Mildred si Mang Ruben na maghintay sandali. Pagkatapos magbatian ay ipinakilala ni Liza sina Mildred at Marco sa isa't isa. Pagkatapos ay nagpaalam na ang kanyang kaibigan. Tinanghali yata kayo ngayon, puna ni Mark na tonong tila kabisado na ang oras ng pagpasok nila ni Mildred. Sorry, napaghintay kita ng matagal. Napuyat kasi ako kagabi, kaya tinanghali ako ng gising. Nadamay sila dahil hinintay pa niya ako, paliwanag ni Liza. Tila napuyat din si Mark, halata yun sa eyebags nito. Magtatanong pa sana siya nang isuot ng binata sa ulo niya ang helmet. Okay lang sa akin na maghintay. Basta ikaw ang hihintayin, nakangiting sabi ni Mark. Bakit ba nagpapakapuyat ka? Tanong ng binata habang isinusuot ang sariling helmet. Naumid ang dila ni Liza sa tanong ni Mark. Lalabas na patay siya rito kapag sinabi niya ang totoo. Pero hindi nga ba? Pumayag nga siyang maging girlfriend nito sa kabila namang kondisyong ibinigay ng binata. Nag-review kasi ako para sa quiz namin mamaya. Pagsisinungaling niya. Sumakay na si Mark sa motorbike. Dapat pala hindi na ako nagtanong. Tila disappointed na sabi ng binata bago in-start ang bike. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya rito. Akala ko napuyat ka dahil sa kakaisip sa akin. Katulad ko, I was overwhelmed by the feeling that finally you are mine, and that kept me awake the whole night. An O formed on her lips, but she didn't utter the word. Nakalma na ng mga sistema ni Liza sa unang kabog ng dibdib na dulot ng pagsulpot nito. Ngayon, sumikdo na naman iyon. She felt giddy. Mark really knew how to make a girl feel special. Tara na, baka mahulim tayo. Yaya nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa loob na ng university sina Liza at Mark. Nagtitingin ng mga estudyanteng nadadaan nila. Marami sa mga babaeng estudyante ang nalukot ang mukha. Ang iba naman ay nagbubulungan. Tiyak na pinagbubulungan ng mga iyon kung sino na naman ang bagong girlfriend ni Mark at kung hanggang kailan sila tatagal. Humigpit ang pagkakayakap ni Liza sa baywang ng binata. Pasimula pa lang iyon ang atensyong makukuha niya dahil sigurado siyang kapag nagtanggal ng mga kanyang helmet, lalong magdadaragdagan ng mga anunsyo at mag-uusyoso at asari-saring komento ang maririnig sa bawat sulok ng university. Ganon kasikat ang isang Mark Ivan Imperial na lahat ng babaeng napapag-ugnay sa binata ay pinag-uusapan sa buong eskwelahan. Ipinarada ni Mark ang motorbike sa harap ng kanilang building. Bumaba si Liza at hinubad ang helmet pero hindi uli niya matanggal iyon. Tinulungan siya ni Mark. Pasensya ka na. Pagtatanggal lang ng helmet hindi ko pa magawa. Nahihiyang sabi niya. He chuckled. Sinuklay ni Mark ng mga daliri ang buhok ni Liza na nagulo dahil sa helmet. Wala yun. I enjoyed doing it for you. Inayos ang binata na ginagamit niya sa likod ang bike. Saka muling humarap sa kanya. Ihahatid ka kita mamayang uwian. Hintayin mo ko ha. Nakangiting sabi ni Mark sabay pisil sa kanyang baba. Muling sumakay ang binata sa bike at naghanda ng umalis. Mark, nahinto ang binata sa tangkang pag-alis at tumingin sa kanya. Gusto ko lang sabihin na mag-iingat ka, sabi ni Liza. Ngumiti ito. At saka napuyat ako kagabi dahil buong gabi ka ang iniisip ko. Iyon ang totoo. Kinakabahang dugtong niya. Lumuwang ang pagkahangiti ni Mark. Nag-iinit ang mukhang gumanti ng ngiti si Liza. I'll see you later, babe.
Wika ng binata, saka sumaludo bago tuluyang umalis. Inihatid ni Liza ng tanaw ang kasintahan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Masayang naglakad siya patungo sa kanilang classroom. Hindi alintanan ng mga tinging ipinupukol sa kanya. Nang uuyam, naiinggit, naiinis, nagseselos, nanghuhusga, naaawa, disappointed at hindi pagkakapaniwala na may kasama ang pangpag-iling. Ganun ang uri ng mga tingin na nakukuha niya mula sa mga estudyanteng nakakitang inihatid siya ni Mark. Inaasahan na niya mga iyon dahil si Mark ang kanyang boyfriend. Samantalang siya, bagaman sinabi ng lahat na maganda at matalino, ay mahiyain at naive. Ang tipong hindi inakala ng sino man napapatulan ni Mark at hindi rin papatol sa binata dahil sa reputasyon. Iyon din ang akala ni Liza sa sarili noong hindi pa nakikilala si Mark. Noong pulos chismis at kwento lang tungkol sa binata ang kanyang naririnig. Once she heard his status quo regarding his relationship, she felt disgusted. Kahit bali-balita ang mga babae mismo lumalapit kay Mark ay nagpapakita ng motibo. Fate played on her and suddenly she was in the shoes of those women. Itinanggi ni Liza ang binata mula noong araw na iyon na iniligtas siya mula sa mga nagtangkang mabastos sa kanya. Ang akala ni Liza ay isang simpleng crush lang ang nararamdaman niya para sa binata. Inasam niyang makita uli ito pero imposible dahil malayo ang building nila sa building ng mga ito. Ilang beses na nakita ni Liza ang pagpapalabas nito sa university na may kaangkas na babae. Hindi niya nakikita mukha ng babae dahil parehong nakasuot ng helmet ng mga to. Pero kilala ni Liza ang bike ni Mark. Nakaramdam siya ng panibugho, lalo na't balita noon na ang resigning at kay ni Miss St. Jude ang kasintahan ni Mark at siyang kaangkas nito palagi. Ang extra na helmet ng binata ay nakalaan talaga para sa nagiging girlfriend nito. Magmula noon ay tinanggap ni Liza na hindi siya ang tipong magugustuhan ni Mark. Isa pa, hindi niya kaya ang tila larong pakikipagrelasyon na ginagawa nito. Hindi siya pinalaki ng mga magulang na liberated. Subalit sadyang makapangyarihan ng puso ng tao. Namalayan na lamang ni Liza na lihim siya nagpapadala ng mga regalo kay Mark, dahilan para kausapin siya ng binata. At ngayon nga'y kasintahan na niya si Mark sa isang relasyong hindi aaprubahan ng kanyang mga magulang. Pinalaki si Liza ng mga magulang na mataas ang pagpapahalaga sa prinsipyo at moral values. Marami nagsasabi na makaluma ang paniniwala at pamamaraan ng kanyang mga magulang sa pagpapalaki sa kanya dahil na rin sa hindi nakakasabay ang mga ito sa patuloy na pagbabago ng panahon at takbo ng isip ng mga tao. Marahil ganun talaga dahil parehong prinsipal sa mataas na paaralan sa Bulacan ang mga magulang ni Liza. Wala naman siyang reklamo roon dahil alam niyang kabutihan niya ang inuuna ng kanyang mga magulang. Lumaki siyang masunurin at walang inililihim sa mga ito. Ngayon lang siya naglihim. Buo na ang loob ni Liza na huwag ipaalam sa mga magulang ang pakikipagrelasyon niya kay Mark. Nangako siya sa mga magulang na hindi muna siya magnonobyo hanggat hindi pa tapos ng pag-aaral. Kaya naman pinagtiwalaan at pinayagan siya sa Manila mag-aral at umupa ng boarding house. Pangako at pagtitiwalang sinira niya sa ngalan ng pag-ibig. Saan ba talaga tayo pupunta, Mark? Tanong ni Liza sa kasintahan habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA. Nang nagdaang gabi, pinakiusapan siya ng binata na samahan ito sa despedida party ng isang papaalis na kaibigan na gaganapin sa Binondo ngayong gabi, pero mali yata ang tinatahak nila. Pupunta muna tayo sa opisina sa Ortigas. May nakaligtaang ilang dokumento si Papa na ipinagbiling kunin ko. Paliwanag ni Mark habang nakatutok ang mga mata sa daan. Tahimik sila sa biyahe, maliban sa paminsan-minsang pagtatanong nito kay Liza. Kung napansin nitong medyo matamlay siya ay hindi niya alam dahil hindi naman ito nagkokomento tungkol doon. May nauna na kasimplana si Liza para sa kanilang dalawa ni Mark para sa gabing iyon. Ang balak niya yung bitahin ng kasintahan na doon sa bahay nila maghapunan sa araw na iyon pero naunahan siya nito sa pagpayayaya. Espesyal sa kanya ang petsyang iyon at gusto niya makasama ang binata. Nang sila lang, pero hindi siya nakatanggi rito. Hindi naman niya masabi sa kasintahan ng saloobin kaya sumama na lang siya rito.
Ang mahalaga ay magkasama sila sa importanteng araw na iyon. Sa isang buwang pagiging magkasintahan ni Liza at Mark ay lalo pang nahulog ang kanyang loob sa binata. Masayang kasama si Mark. Pakiramdam niya ay totoong espesyal siya rito. Tuwing makalawang araw ay nahatid at sundo siya ng kasintahan sa eskwelahan. Gusto sana nito na araw-araw siyang ihatid pero tumanggi siya dahil na rin kay Mildred. Kapag hindi araw ng sundo ni Mark sa kanya, si Mildred ang kasabay niya sa pagpasok at pag-uwi tulad ng dati. Ayaw ni Liza na maramdaman ng kaibigan na nakakaligtaan na niya ito ngayong ay makasantahan na siya. Sabay rin nagmemerienda sina Liza at Mark na karamihan naman na sinusundo pa siya ng kanyang classroom. Madalas ay isinasama nila si Mildred, subalit mas maraming pagkakataong tumatanggi ang kanyang kaibigan na sumama sa kanila. Bagaman hindi nagsasalita ay alam ni Liza na hindi pa rin sang-ayon ng kanyang kaibigan sa pakikipagrelasyon niya kay Mark. Alam din niyang kaya ito nananahimik ay dahil nakikita nitong masaya siya kay Mark. Maya-maya pa ay pinarada na ni Mark ang kotse sa parking area ng Imperial Builders. Binati sila ng gwardya. Pagkatapos ay pumasok na sila sa building. Dire-diretso sila sa elevator. Gustong magpaiwan ni Liza sa kotse pero nagpumilit si Mark na isama siya. Pagdating nila sa top floor ay nagulat siya nang tunguhin nila ang hagdan paakyat sa rooftop. Hindi na naisarinig ni Liza ang katanungan nang makita ang kabuuan ng rooftop. Nalalatagan niyon ng mga talutot ng red roses. Sa gitna ay naroon ng isang candlelit a round table for two na may nakapatong na bouquet ng red and peach roses. Sa gilid naman ay isang parihabang mesa kung saan nakahanay ang iba't ibang putahe at may nakatayong unipormadong waiter. Sa kabilang gilid ay nakatayong isang musician na ngayon ay tumutugtog na sa hawak nitong violin. Kinuha ni Mark ang bouquet na samantalang si Liza ay tila estatwa sa kinatatayuan. Nakamasid siya sa kasintahan hanggang sa bumalik ito sa kanyang harap. "Happy first month, sir, babe," masuyong sabi ni Mark, sabay abot sa kanya ng mga bulaklak. Saka pa lang natauhan si Liza sa pagkamangha. "Akala ko, nakalimutan mo. Pero hindi ba masyado ng mga yata espesyal itong inihanda mo? Masaya na akong naalala mo mahalagang araw na to." Teary-eyed na sinabi niya pagkatapos kunin ng mga bulaklak mula kay Mark. Mark smiled his boyish smile and held her hand. "Usually, I forget things like this with my past girlfriends, but not now with you as my girlfriend. And I really made this night special because you are a very special girl to me, babe." He kissed her hand while looking intently at her. Her heart was overflowing with love for this man. How couldn't she when he always made her feel she was dear to him? "Shall we start our dinner?" Nakangiting tanong ni Mark. Tumango si Liza. Inakay siya ni Mark sa round table. Ilang sandali pa ay masaya na siyang nakikipagkwentuhan habang kumakain. "Kaya ka lang malungkot kanina ay dahil akala mo nakalimutan ko ang araw na to, no?" Nanunoksong tanong ni Mark. "Yes, thought I wasn't really expecting that you'll remember it. Ang galing mong magkunwari. Hindi ako nakakahalata. Hindi ko talaga naisip na alibay mo lang ang party na sinasabi mo." Nakangiting sabi ni Liza. "Of course, I wanted to surprise you. I want you to be happy because it makes me happy too. You just don't know how much happiness you bring to me, babe." He said the last sentence full emotion and with a little smile on his lips. "You talk like you're in love with me." Gusto sanang sabihin ni Liza pero pinigil niya ang sarili. Mali ang umasa ng kahit ano mula kay Mark. Maliwanag ang pinagkasundoan nila. He was attracted to her. Yes, but that was all. Period. "Thank you." Tanging nanula sa kanyang bibig. He smirked and raised an eyebrow. "I hope to get something more appreciative than just thank you, babe. Surely you could offer something better." He said gently, but mischief was dancing in his eyes. Nahinto sa pagmuya si Liza. She couldn't think of a better way of showing her gratitude other than, a kiss or... Inabot ni Liza ang baso ng tubig at dahan-dahang ininom iyon. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari sa gabing iyon. All the while, pinagbasdan siya ni Marcos with silent laughter in his eyes.
Sigurado siyang alam ng kasintahan ng tumatakbo sa kanyang isip at ang kabang nararamdaman niya. Baka pinagtatawanan na siya ng binata ng lihim. Gusto niya sitahin ng kasintahan pero baka isipin nitong marumi ang kanyang isip. Binaliwala niya ang uneasiness na nararamdaman at itinuloy ang pagkain. Ganito niyo rin ba isinaselebrate ang first month sa rinyo ng mga past girlfriend mo? Tanong ni Liza upang pawiin ang tensyon na nararamdaman. No babe, this is the first time na nag-effort ako para sa mansari namin ng girlfriend ko. Lumobo ang puso niya sa sinabing iyon. Noon, hindi ko naaalala mga ganitong okasyon. Hanggang sa ang girlfriend ko nang mismo nagpapaalala. We always celebrate in routine. First step, we'll go out to dinner. Second step, we'll go straight to bed. And the ends our celebration. Nabulunan sila isa sa huling sinabi ni Mark. Agad siya nitong dinaluhan. Nag-init ang kanyang mukha sa ideyang pumapasok sa kanyang isip. Isang buwan na silang magkasintahan pero hanggang holding hands at yakap lang sila. Kung hinahalikan siya ng kasintahan ay sa kamay, noo at pisngi lang niya. Hindi pa siya hinalikan sa mga labi. Kukunin ba ni Mark ngayong gabi ang first ni Liza? Sooner or later, alam niya mangyayari iyon pero ngayong nararamdaman niyang malapit ng oras, magkahalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman. Iyan bang pamumulan ng mukha mo ay dahil sa nabulunan ka o dahil may iba kang iniisip? Amused na tanong ni Mark. Kitang-kita ang pag-aaliw sa mukha ng binata. Come on Liza, try to relax, okay? Baka atakihin ka sa puso dyan sa mga iniisip mo. Inirapan ni Liza si Mark. Kung magsalita ang binata ay para bang hindi nito kasalanan kung bakit siya nagkakaganon. Ewan ko sa'yo, ikaw ito nagbibigay sa akin ng kung ano-anong ideya. Naiinis na sabi niya. Tumawa ng malakas si Mark. Babe, kumain ka na lang para matapos na tayo. Excited na ako para sa second and final step ng celebration na inihanda ko para sa'yo. Nanunod yung sabi nito, sabay kindat kay Liza. Inungusan niya ito bago itinuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay sinenyosa ni Mark ang waiter na ligpitin ng lahat ng naroroon kasama ang round table na kaingainan nila. Pagkatapos niyon ay bumaba na ang waiter kasama ang musician. Naglatag ng pulang tela si Mark bago kinuha ang isang bote ng red wine at 2 baso. Umupo ang binata sa tela bago siya tinawag na maupo sa tabi nito. Sinasalina ng kasintahan ng alak ng 2 baso. Hindi pa tayo uuwi? Tanong ni Liza. Kinuha niya ang baso ng alak na iniabot ni Mark at sumimising doon. Scared? Maaga pa babe, magkwentuhan muna tayo. At saka may gusto pa akong ipakita sa'yo. Ani Mark at uminom ng alak. Biglang sumaryaw ang binata habang nakatingala sa langit. In a few more years, I'll be working here. Si Kuya Alex ang tatayong president and CEO kapag nag-retire si Papa. Pagtutulungan namin ni Kuya na palaguin pa ang kumpanyang ito ni Papa. You seem close to your brother. You're lucky to have a brother. Only child lang kasi ako, kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng may kapatid. Nananaghiling na sabi ni Liza. Yeah, luck is pouring on me. Ani Mark habang makahulugang nakatitig kay Liza. Ibinaling niya ang tingin sa mga bituin sa langit. Hindi niya kaya makipagtitigan sa binata. And he is my idol, next to Papa. I want to be like them, kaya next school year, I'll take up engineering. Nilingon niya ang kasintahan. Nakatingin uli ito sa kalangitan. Agriculture ang kinuha ko dahil iyon ang gusto ni Papa na kunin ko. Gusto niyang pamahalaan ko ang syenda namin sa Tarlac. But I insisted that I want to work here. And with my mother persuading my father for me, he would let me study again after I finish my course. Paliwanag ni Mark. Pareho pala tayo. Gusto ko rin maging katulad ng mama at papa ko na kapwa principal sa high school, kaya education ang kinuha kong kurso. Ani ang may tipid ng ngiti. Masaya si Liza na nagagawa nila mag-usap ni Mark ng ganoon. He was opening himself to her. She doubted if he did the same to his ex-girlfriends. Isang magandang senyales iyon na maaaring lumalim pa ang kanilang relasyon. Wait, kung mag-aaral ka uli, ibig sabihin ay magkakasama pa tayo sa university ng 2 taon pa? Umaasam na tanong ni Liza.
Natigilan si Mark. I don't think so, babe. At ubiling sagot nito. Parang inilipad ng hangin ang pag-asa ni Liza na makasama pa si Mark. Para na rin sinabi ng binata na sa ibang university ito mag-aaral. Hindi niya napigilang isang tinig ang nasa isip. Bakit? Sa ibang university ka na ba mag-aaral? Tila nag-isip muna si Mark bago sumagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanya ang binata. Maaari bang next time ko na lang sagutin ang tanong mo? Pilit ang ngiti na tanong ng kasintahan. Nagdududang tumango na lang si Liza. Ganito na lang. Next month, isasama kita sa asyenda at doon ko sasagutin ang tanong mo. Okay lang ba na sumama ka sa akin? Tanong nito. Sige, mahinang sagot ni Liza. Pilit binaliwala ang takot na biglang umahon sa kanyang puso. Dahil sa simpleng katanungang hindi masagot ni Mark at kailangan pa nila itong pagpaliban. Sinalinan uli ni Mark ang alak ng kanilang mga baso na kaagad ininom ni Liza. Halos maubos niya ang laman ng isang baso, bahagya pang nasa mid. Dahan-dahan Liza, hindi mabali sa makalasing ang wine, pero hindi ka sanay uminom. Sawata ng kasintahan, hindi siya sumagot. Kinuha ni Mark ang cellphone na tumawag. Maybe this will cheer you up again, sabi ng binata pagkatapos. Naramdaman nito ang pagbabago ng mood ni Liza. Ganun ba siya ka-transparent na kaagad siyang nababasa? Handa na sanang humingi ng paumanhin si Liza nang may mabilis sa bagay ang biglang sumagitsit sa pataas at sumabog. Sunod-sunod iyon at lumiwanag ng hustong kalangitan. Fireworks. Dagli siyang napangiti at nakalimutan ng alalahanin. Mark! Nakangiting tawag ni Liza kay Mark. Nakatingin ito sa kanya ng kasintahan. Nasasalamin niya ang kasiyahan ng mga mata nito. Ibinaling niya ang tingin sa kalangitan. Wonderful and beautiful, she exclaimed while watching the sky, which was now illuminated by lights in various colors and forms. Yes, wonderful and beautiful. Pag-ulit nito sa sinabi niya. Bago pa malaman ni Liza ang gagawin ni Mark, ay kinabig na siya ng binata at hinalikan sa mga labi. At first, it was just a gentle and light as feather brushing of lips. Nang ibukan niya ang bibig ay lumalim ang halik nito, nananaliksik sa loob ng kanyang bibig. Kusang pumulupot ang kanyang mga baraso sa leeg nito, samantalang ang kamay ni Mark ay nakahawak sa kanyang batok habang ang isa ay nakayakap sa kanyang baywang. His kisses were hot and fiery, seeking response. She moaned helplessly. Ginaya niya ang ginagawa nito. She heard his groan. The kiss lasted for only a few seconds, but it felt like forever. They were both catching her breaths when the kiss ended. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Punong-puno ng emosyon ang mga mata. They just sat there motionless for minutes. Then they kissed again, this time more intense. It lasted longer, savoring each other's sweetness. Ang sunod na namalayan ni Liza ay magkaharap na sila ni Mark habang nakahiga ng patagilid. Now, that's more than enough. Thank you for what I worked for. Nakangiting sabi ng binata. Happiness and desire were visible in his eyes. He gently ran his knuckles on her face. Don't you want anything else? Nananatiyang tanong ni Liza. The aftermath of their kiss still showed on their face. Tama nang naririnig at nababasa niya tungkol sa unang halik. It was really magical and exquisitely beautiful experience when shared with the one you love. Hanggang ngayon ay nalalambot pa rin siya sa mga tuhod na napakagandang karanasan. Mahinang tumawa si Mark bago sumagot. Sa ngayon, sapat na sa akin ang halik. An extraordinary kiss, babe. That was our first and your first. I feel honored you have given it to me. I'm willing to give you all my first, Mark. Matapang na sabi ni Liza. Ang totoo ay natatakot pa rin siya sa maaaring mangyari. Pero desidido na siya sa ibibigay niya rito ang lahat ng kanya kung hihilingin nito. Nakita ni Liza ang apoy na pagnanasa sa mga mata ni Mark bago siya kinabig at hinalikan uli. Pero sandali lang iyon. You're so beautiful, Liza, that I ache just looking at you.
he said huskily as his thumb traced her lips, his eyes still burning with desire. You're going to be mine, but not now, cause you're not yet ready. Alam kong natatakot ka at pinipilit mo lang maging matapang. Ayokong takot ang nararamdaman mo kapag inangkin na kita. Mark, may ilan pa mga minutong tatagal ng fireworks display. Let's watch together, sabi ni Mark at umayos ang pagkakahiga sa tabi ni Liza at hinawakan ng kanyang kamay. Saka nito itinuan ng mga mata sa kalangitan. Sumiksik siya sa tabi ng kasintahan. Ngumiti ito. Nakahiga sila sa sahig habang magkahawak ang mga kamay at pinapanood ang iba't ibang kulay ng mga fireworks sa kalangitan. Hindi dalawin ng antok si Liza. Nilalaro-laro niya ang mga palamuti sa silver bracelet sa kanyang kanang braso. Bago sila umuwi ni Mark, ay ibinigay nito ang bracelet bilang regalo sa kanilang first monthsary. Inilapat niya ang braso kung saan nakasuot ang bracelet sa tapat ng kanyang dibdib. Namimiss niya na si Mark. 2 araw na ito hindi pumapasok sa eskwelahan. Tumikit si Liza at sinikap na makatulog nang marinig ang ringtone ng kanyang cellphone. Napangiti siya kasabay ng pagpitlag ng kanyang puso nang makitang si Mark ang caller. Hello babe, naaabala ko ba ang pagtulog mo? Anito sa medyo paos na boses. Hindi, actually hindi pa ako naidlip. Ikaw kasi, hindi ka mawala sa isip ko. Miss na kita, pag-amin ni Liza. Me too, babe. Wari niya ay nahihirapang sabi ni Marcus. Gusto kitang makita ngayon na. Malalim na ang gabi. Bukas na lang, Mark. Magpahinga ka na lang muna. Bukas na lang tayo magkita, sabi ni Liza. Narinig niya ang huminga ng malalim si Mark. I really want to see you. May himig na pakiusap na wika nito. And I'm already here. Dagli nga pabangon si Liza at sumilip siya sa labas mula sa bintana. Nakita niya si Mark na nakatayo sa tapat ng kanilang gate habang nakalapat ang cellphone sa tainga nito at nakatingin sa bintana ng kanyang silid. Nagmamadaling bumaba siya. Binuksan ang gate at pinapasok ang kasintahan. Ano ka ba? Bakit ka nagpunta rito? Baka mabinat ka niya sa ginagawa mo. Mahinang sermon ni Liza. Nabantuan ng pag-alala ang tuwang nararamdaman niya sa pagdating ni Mark. Sa munting liwanag na nanggaling sa ilaw sa terrace ay napansin niyang nanlalalim ang mga mata nito. Tanda ng pagkakasakit nito. Sa tingin niya ay nabawasan din ng timbang ang binata. Webes ng umaga ay tumawag si Mark at nagsabing hindi masusundo si Liza dahil masama ang pakiramdam ng kasintahan. Bago magtanghalian ay siya naman ang tumawag dito. Nalaman niyang hindi pinayagan ng binata ng mama nito na pumasok dahil mataas ang lagnat. Nauwi sa trangkaso ang sakit ni Mark at tuluyan ang hindi pumasok hanggang kahapon. Nang makausap ni Liza ang binata kanina ay sinabi nitong maayos na pakiramdam at pwede na pumasok sa Lunes. Hindi ko kayang maghintay ng bukas kaya pumarito na ako kahit gabi na. Nagbabaka sakaling gising ka pa. Mababa ka sa mukha at boses ni Mark ang pananabik kay Liza na katulad ng kanyang nararamdaman. Tuluyang napuno ang kasiyahan sa puso niya. Niyaya ni Liza si Mark sa loob ng bahay, subalit nakakaisang hakbang pa lang ay mabilis na siyang nahila ng binata sa mga bisig at niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay mubungwa ang mga labi nito sa kanyang mga labi at hinagka ng buong alab. Pagkatapos ng ilang minutong pagniniig ng mga labi ni Mark at Liza, ay nagawa rin nilang pumasok sa bahay. Sa sala ay payapa silang nakaupo sa sofa habang magkayakap. Hinayaan nilang nakapatay ang ilaw at natatanglawan lang ang liwanag na nagmumula sa terrace. Banayad na sinusuklay ng mga daliri ni Mark ang buhok ni Liza habang nakahilig ang nobya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa tindi ng nararamdaman para sa kasintahan. Oo nga, sa simula pa lang attracted na siya sa dalaga. Hindi pa niya naramdaman ng ganoong damdamin sa kahit na sinong babae. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kailanman ginawa para sa kanyang mga ex-girlfriend. At kahit kailan ay hindi pa nangyaring nagpigil siya ng husto para angkinin ng isang babae. Ngayon lang, at tanging kay Liza lang. Dati-rati, bago matapos ang isang linggo ay nagagawa ng makatalik ni Mark ang kanyang karelasyon. Subalit pagdating kay Liza, umabot na 1 buwan bago niya ito nahalikan. Siguro pwede silang lumagpas doon kung gugustuhin niya.
Alam ni Mark na papayag ang dalaga pero siya mismo ay nagpipigil sa sarili. Ganon niya iniingatan ng kanyang kasintahan. She was so young and innocent. Sana'y kaya niya itong ingatan hanggang sa araw na kailangan na nila maghiwalay. Subalit bakit tila bumibigat ang dibdib ni Mark tuwing naiisip na maghihiwalay na sila? And God, 3 days pa lang niyang hindi nakikita si Liza ay hindi na siya mapakali. Kahit medyo nanghihina pa ay sumugod na siya sa boarding house ng dalaga. Humihiling na sana ay makita at makasama niya ito kahit sandali lang. Until now, Mark didn't know he had superhuman strength to control himself from pushing her there on the sofa and take her until they were both senseless. Nasasamyo niya ang mabangong buhok ni Liza na malapit na magpawala sa kanyang sarili. He should do something before his desire took over him. Babe, you smell so good. You smell like... Sinadya ni Mark ibitin ang sinasabi para humanap ng tamang description para kay Liza. Marahang kumawala si Liza mula sa yakap ni Mark at nahangiting tumingin sa kanya. Nakalitaw ang biloy ng dalaga sa kanang pisngi na lalong nagpatingkad sa kagandahan nito. I smell like what? Kinuha ni Mark ang ilang higla ng buhok ni Liza at hinagkan iyon. You smell like a baby, babe. Humagikik si Liza, a childish giggle that made his heart beat faster. Baby powder kasi ang ginagamit ko. Tumatawa pa rin sabi ng dalaga. Mark, bakit mo nagustuhan? Napaisip si Mark. Bakit nga ba? Basta ang alam niya, may kung ano siyang nararamdaman nung una nang makita niya si Liza. She was so beautiful and at the same time, so cute with her dimple. Well, maybe because of your dimple? Liza pouted, which he always found very attractive. Parang laging nagaan niya maghakkan ang mapupulang labi nito, and he knew how sweet those lips were that he had a hard time controlling himself not to killing them. Nakakainis ka. Mabuti pa kwentuhan mo na lang ako tungkol sa kabataan mo. Boring ang kabataan ko. Baka antokin ka lang. Ikaw na lang ang magkwento. Mas boring ang kabataan ko. Palagi lang ako nasa loob ng bahay. Kaya sige na, ikaw na lang mag-storytelling. Sige na nga, ang kulit mo eh. Madaling araw na nang lisanin ni Mark ang boarding house ni Liza. Nalibang sila sa pagkakantuhan. Masayang kausap ang dalaga. Attentive itong nakikinig, kaya naman ginanahan siya magkwento. He loved to hear as she softly laughed at his embarrassing experiences. He couldn't help falling for her even more. Dad, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kanina ko pa kasing napapansin na panay ang sulyap mo na para bang may sasabihin ka. Ano ba yun ha? Tanong ni Liza kay Mildred. Linggo noon at pareho silang nagre-review para sa simula ng kanilang midterm break. Ibinaba ni Mildred ang hawak na libro at seryosong humarap kay Liza. Liz, napapansin ko kasi na madalas ka nang ginagabi sa pag-uwi kasama si Mark. Nag-aalala kasi ako baka kung anong mangyari sa'yo pag sama ka ng sama mo sa kanya. Kinakabahan akong baka mabuntis ka. Huwag mo ipagkakailang may namamagitan sa inyo ng boyfriend mo. Mahinang ako sanang kanyang kaibigan. Kinagat ni Liza ibabang labi. Hindi niya magawang kontrahin ang kaibigan sa sinabi nito. Hindi ka niya pananagutan, alam mo yan. And who knows kung hanggang kailan tatagal ang relasyon nyo. Remember, in less than 3 months, gagraduate na siya. We always use protection every time we make love. Guilty na sabi ni Liza. Mula nung unay may namamagitan na sa kanila ni Mark. That was month ago. Isang beses pa lang naulit ang kanilang pagniig. And on both occasions, they had used protection. Mark was very careful at alam niyang hindi na rin magtatagal ang kanilang relasyon. Naalala pa ni Liza ang sinabi mismo ni Mark nang isama siya sa asyenda ng mga ito sa Tarlac noong nakaraang buwan. Natatandaan mo ba yung itinanong mo sa akin noon nung nasa rooftop tayo? Nangako akong sasagutin kita at pagpunta natin dito. Ngayon na iyon, Liza. Napabuntong hininga ang binata at tinanaw ang malawak na lunti ang palayan habang siya'y pigilang hiningang naghihintay sa sasabihin nito. Pagkatapos ng graduation, ay lilipad na ako papunta sa US para doon mag-aral. I don't think we can keep a long-distance relationship.
Alam ko masasaktan ka, kaya hindi ko yun sinasabi sa'yo. Nung first monthsary natin, I'm sorry. Kumawala ang mga hikbi ni Liza at naging sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napakasakit. Sobrang sakit. Gusto niyang pakiusapan si Mark na huwag nang tumuloy pero hindi niya magawa. Tinanggap niya ang kondisyon nito sa pakikipagrelasyon kaya wala siyang karapatang pigilan nito at sumbatan. Tama si Mildred. Sa huli siyang talo sa bagay na pinasok. Desisyon mo yan, Liza. Ito na ang huling pagkakataong paalalahanan kita. Hindi pa ako nagmahal ng katulad ng sayo, kaya siguro nahihirapan akong umaunawain ka. Gayunman, kaibigan kita, kaya ako sinasabi sa'yo ang alam kong tama at dapat, na parehong malinaw sa atin. Wika ni Mildred sa mahinahong boses. Sorry, Dred, kung napag-alala kita. Alam kong hangad mo ang kabutihan ko. Pasensya ka na kung matigas ang ulo ko. Okay lang, basta mag-iingat ka na lang. Alam mo nang ibig kong sabihin. Anyway, tandaan mo nandito lang ako palagi para sa'yo. Huli na ang lahat dahil mahal na ni Liza si Mark at gagawin niya ang lahat para sa maliliit na tsansang mananatili ang binata sa kanyang piling. Ang akala ni Liza ay makakasapat na sa kanya ang mga alaala ni Mark upang mapagtagumpayan ang darating na kalungkutan. Iyon ang nasa isip niya nang ibigay ang sarili nito sa unang pagkakataon. Isang Biyernes ng hapon noong nakaraang buwan ay nagtungo sila ni Mark sa asyenda ng mga ito sa Tarlac. Gabi na nang dumating sila roon. Ang mag-asawang katiwala sa villa ang kanilang abutan. Masayang sinalubong sila ng mag-asawa. Halatang pagkagilo ni Nana Maring kay Mark. Natuwang-tuwang matanda nang makita ang dating dalaga. Kinabukasan, sakay na ng kabayo ay pinasyal si Liza ni Mark sa palayan kung saan nito sinabi ang balak na pagtatapos ng graduation. Tahimik silang umuwi pabalik sa villa. Nagtapos sa malungkot ang masayang pamamasyal ni na Liza at Mark. Nang gabing iyon ay pinigil ni Liza ang sariling umiyak dahil tiyak na mamumugto ang kanyang mga mata at ayaw niya mag-isip ng kung ano pa man ang mga naroon. Ganon din ang ginawa niya ng mga sumunod na araw. Pinilit niya maging masigla. Ipinakita ni Mark ang iba pang bahagi ng asyenda. Nasa ilog sila noon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lang may malapit na log cabin doon. Pero basang-basa na sila bago makasilong. Kompleto sa simpleng kasangkapan ng loob ng cabin. Mayroon daw maliit na kwarto at papag na yari sa kawayan. Ipinasya nilang manatili muna roon habang nagpapatila ng ulan. At dahil basa ang kanilang mga damit, kinailangan nilang hubarin ang mga iyon upang hindi sila mapulmonya. Ito muna ang gamitin mo habang pinapatuyo ang mga damit natin. Sabi ni Mark sabay abot kay Liza ang isang kumot mula sa aparador. Pagkatapos niyon ay lumabas na ng silidang binata upang bigyan siya ng privacy. Pagkalipas ng ilang minuto bumalik ito at kinuha ang kanyang mga damit para ilagay sa hanger. Walang suot na pang-itaas si Mark, basang short lamang ang suot nito. Siya naman ay nakabalot na ng kumot. Hindi niya maiwasang mailang sa kanilang hitsura. Ako na lang, kaya ko na to. Kinuha ni Liza ang hanger na hawak ni Mark at inilagay roon ang kanyang mga damit. Dito ka muna, hihintayin ko lang na kumulo ang tubig na isinalang ko. May nakita akong mga instant coffee na may papainit natin sa sikmura. Paalam ni Mark bago lumabas patungo sa kusina. Hinintay ni Liza na bumalik si Mark habang pinag-iisipang mabuti ang ideyang pumasok sa kanyang isip. Hindi sigurado si Liza kung kaya niya iyong gawin, ngunit gusto niyang may maiwang magandang alaala sa kanyang binata. Kahit sa alaala man lang ay hindi ito mawala sa kanya. Pinag-isipan pa rin ni Liza ang balak gawin nang bumalik si Mark dala ang 2 tasa ng umuusok na kape. Ibinigay nito ang isa sa kanya. Dala ng kaba sa binabalak gawin ay kaagad niya ininom ang kape. Huli na para ma-realize na mainit iyon. Napaso siya at napabiglas ay lumigwak lang ang laman ng tasa sa kanyang dibdib. Agad siyang ginaluhan ni Mark. Dahil manipis lang ang kumot na nakatapi sa kanya ay tumagos ang init sa kanyang balat. Inalis niya ang tapi. Nahantad sa binata ang dibdib niya natatakpan lang ng bra. Kapwa sila natigilan. Tila may mahikang bumalot sa kanila. Natagpuan na lang ni Liza ang sarili na nakayakap kay Mark habang nasa ibabaw niya ito at pinaunala ng halik ang kanyang buong katawan.
Sa labas ay patuloy ang malakas na buhos ng ulan. Kasabay ng malakas na daluyong ng kalikasan ang pag-alpas ng kanilang mga damdaming matagal nang naghintay mapakawalan. No need for that. Pag-awat ni Liza kay Mark sa tangkang pagkuha nito ng protection sa wallet. Nasa loob sila ng isang hotel suite kung saan sila nag-check-in pagkatapos sila mag-dinner date. You could get pregnant, babe, and we cannot let that happen. Tumaas baba ang dibdib ni Mark habang puno ng pagnanasang nakatingin kay Liza. I feel uncomfortable with that thing on. Don't worry, I'm already taking oral contraceptive. Pagsisinungaling ni Liza. Mabilis niya itong hinila sa kanyang ibabaw at hinalikan para hindi na ito makapag-isip pa. Hindi siya nabigo dahil kaagad itong tumugon. Itinuloy nilang nahintong pagniniig. You're so beautiful, so sweet, and you're driving me crazy, babe. Bulong ni Mark sa leeg ni Liza. Patuloy ang binata sa paghalik at pagdama sa kanya habang bumubulong ng sweet nothing na halos hindi na niya maintindihan dahil sa nakikaliyong sensasyong bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nang ganap na ang kinin ni Mark si Liza, ay tahimik na humingi siya rito ng patawad sa ginawang pagsisinungaling at sa maaaring ibunga niyon. Isang malaking sugal ang ginawa ni Liza pero hindi niya kayang basta nalang mawala sa kanya si Mark nang walang ginagawa. Isiniksik ni Mark ang mukha sa leeg ni Liza pagkatapos nilang marating ang sukdulan. He had never felt this satisfied and yet wanting more after a hot and wild lovemaking. Ang kawalang alam ni Liza sa ganoong bagay ay palagi nagpapa-excite kay Mark. Bata at wala itong karanasan, subalit mainit at dama niya ang pagnanais ng dalaga na bigyan siya ng kasiyahan bago ang sarili. Kung hindi niya rerendahan ang sarili, ay paulit-ulit at maraming beses niya itong aangkinin. Ngunit ayaw niyang isipin ni Liza na ginagamit lang niya ito para sa pansariling pangangailangan gayong malapit na silang maghiwalay. Mark loved making love with Liza. Hindi lang dahil nagpapaligaya siya ng nobya, kundi mas malalim pa roon. May kung anong damdamin sa kanyang puso na hindi pa niya naramdaman sa mga babaeng nakaniig. Tinatanggihan ni Mark ang posibilidad na umibig na siya kay Liza dahil hindi sa ayaw niya, kundi dahil magiging komplikado lang ang kanyang mga plano. Bukod doon ay napakabata pa ni Liza. Maaaring magbago pa ang damdamin nito sa paglipas ng panahon. Kung sakaling pagbalik niya ay ganoon pa rin ang damdamin ng dalaga para sa kanya, hindi niya na ito pakakawalan pa. Nag-aalalang tumunghay si Mark kay Liza. Naramdaman niya ang bahagyang pag-alog ng mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Hey, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Malambing na tanong niya. Pinahid ng hinlalaki ang mga luha nito. I love you, Mark, and I'm sorry. Gumaralgal ang boses na sabi ng dalaga. Masuyong inatian ni Mark si Liza. Pagkatapos ay hinawi ang buhok nitong tumabing sa mukha ng dalaga. You're sorry for what? You're making me happy and happier by saying you love me, he said gently and planted a light kiss on her eyes. Nothing. I just want to say sorry if ever I do something that would displease you in the future. Namamaos na bulong ni Mark. Silly girl. Of course, nothing you do will ever displease me, unless you cheat on me, which I'm 200% sure you will never do. Amused na sabi ni Mark at muling sinilang halikang nobya. Nasabi mo pa sa kanya? Malungkot na umiling si Liza bilang sagot sa bungad na tanong ni Mildred pagpasok niya sa boarding house. Dumiretso siya sa kwarto nila sa itaas kasunod ang kaibigan. Nahahapong ibinagsak niya ang sarili sa kama at mariing pumikit. Maghapon silang namasyal ni Mark, sinusulit ang nalalabing panahon na magkasama sila. Isang araw na lang ay graduation na ng kasintahan. Ngayon pa lang ay namimiss na niya ng sobra ang binata.
Umupo si Mildred sa tabi ni Liza at pinagmasdan siya. Itinakip niya ang isang kamay sa kanyang mga mata upang pigilan ang patuloy na mga luha. Hindi ko pa pala kaya, Dred. Masakit ang lalamunang sabi ni Liza dahil sa pinitigil ng mga luha. Hindi ko kayang sirain ng mga pangarap niya. Sabi niya na ang tinutukoy ay si Mark. Karapatan niyang malaman ang kalagayan mo dahil siya ang ama ng dinadala mo. Kung bakit naman kasi daig mo pa ang panahon dito sa Pilipinas sa pabago-bago ng isip mo. Noon, desidido kang mapanatili si Mark sa tabi mo. Ngayon, mayroon kang maliit na pagkakataon para gawin iyon, umayaw ka. Tila na problema ang sermon ni Mildred. Walang katiyakan kung pananagutan niya ako. Malinaw ang usapan namin na wala akong aasahang anuman mula sa kanya. Magagalit siya sa akin kapag nalaman nagsisinungaling ako na buntis ako. Umiiyak na sabi ni Liza. Kahapon ay nagtungo sina Liza at Mildred sa isang klinika upang kumpirmahin ang resulta ng pregnancy test sa kanyang ginawa. She was 6 weeks on the way. Nagbungang pagtatalik nila ni Mark nung tumanggi siyang gumamit ng proteksyon ng kasintahan. Halos inaasahan na ni Liza na ganoon ang kakahinatnan ng kanilang ginawa dahil fertile siya noon. Sa madaling salita, sinadya niyang mabuntis upang gamitin iyon sa pampigil kay Mark para huwag siyang iwan. Sasabihin na sana niya kay Mark na buntis siya, ngunit nagbago ang kanyang isip nang sabihin ng binata na handa na ang lahat ng kakailanganin nito pagpunta sa Amerika. Napagtanto ni Liza na hindi niya kayang maging hadlang sa mga pangarap nito na ipinaglaban sa sariling ama. Tumayo si Mildred at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Naku Liza, mababaliw na talaga ako sa'yo. Frustrated na sabi ng kanyang kaibigan at sinabulutan ng sarili. Mula nang maging boyfriend mo si Mark, nawala na sa direksyon niyang utak mo. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Noon, okay ka na basta gusto mo lang siya. Pero nang malaman mo may gusto siya para sa'yo, nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya kahit nilatagan ka na ng kondisyones na hindi dapat sa isang relasyon. Tapos ang sabi mo, mag-iingat ka. Pero ano nangyari? Nagpabuntis ka. Dahil baka sakaling napananagutan ka? And ang ending, ayaw mo namang malaman pa ni Mark. Paano ka ngayon? Mahabang sermon ni Mildred. Magkahalong inis at pag-aalala ang nahihinigan sa boses nito. Hindi masisisi si Liza si Mildred dahil naiinis din siya sa sarili. Tama ang lahat ng sinasabi ng kaibigan. Nagpadalos-dalos siya sa pagdedesisyon. Kung hindi siya nagpadalos-dalos, wala sana siyang problema. Ngayon ay haharapin niyang mag-isa ang konsekwensya ng kanyang ginawa. Sorry Liza, sa kalagayan mo, hindi na kita dapat sinermonan. Sinabi ko rin naman na hindi na kita pagsasabihan. Kaso, nag-aalala talaga ako sa'yo. Bakit hindi mo subukang kausapin si Mark? Malay natin, baka panagutan ka niya. Ayaw kong paasahin ka, pero sa palagay ko, mahal ka rin naman niya. Maya-maya ay mahinahong sabi ni Mildred. Mapait nang umiti si Liza sa pagitan ng pagluha. Minsan, iyon din ang pakiramdam niya, na mahal siya ni Mark. Pero kahit kailan ay hindi iyon sinabi sa kanya ng kasintahan. Higit sa mga ipinaparamdam ng binata, kailangan niyang marinig iyon mismo mula sa bibig nito bago siya maniwala. Sana'y tama ka. Kaso, alam natin pareho na hindi. Malungkot na sabi ni Liza. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Mildred. After graduation day, ay uuwi na ako sa Bulacan. Ipagtatapat ko sa mga magulang ko ang kondisyon ko. Tapos, bahala na kung anong mangyari. Walang katiyakang sabi niya. Sasamahan kita. Total, wala naman akong gagawin sa bahay pag uwi ko. Mabuting naroon ako para madamayan kita.
dahil tiyak na paghagalitan ka ng parents mo. Umiling si Liza. Salamat na lang, Mildred, pero hayaan mong harapin ko ang sarili kong problema. Tatawagan na lang kita kapag nagka-problema. Araw ng graduation ay nasa isang sulok ng auditorium si Liza. Pinapanood ang pagsasabit ng medalya kay Mark bilang cum laude. Matalino si Mark. Kahit hindi nito gaanong gusto ang kinuhang kurso, ay pinagbuti pa rin ang pag-aaral. She was proud of him. Nakita ni Liza na kanina pang lumilingon si Mark. Marahil ay hinahanap siya sa karamihan ng tao. Napagkasundoan nilang manonood siya sa graduation nito. Pagkatapos ay isasama siya sa gagawing selebrasyon ng pamilya ng nobyo. Pero wala siyang balak na tumupad sa kasunduan nila. Pagbaba ni Mark ng stage, pagkatapos ng gapi ng diploma, ay nilisan na ni Liza ang lugar. Maraming gamit si Liza na naiiwanan sa boarding house dahil hindi siya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman na buntis siya at hindi pananagutan. Ang regalo niya kay Mark ay ipinabigay na lang niya kay Mildred. Pinatay niya ang cellphone para hindi siya matawagan. Ilang sandali pa'y umandar na ang bus na kinalulunan niya. Hindi mapatid ang mga luha ni Liza habang nasa biyahe. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga kasamang pasahero. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na gusto nang mamanhid na lang. Nakakalungkot na sakit sa damdamin at ang alalahanin ang naging baon niya pag alis sa Maynila. Erlinda, ipaghanda mo ang mga gamit ng anak mo. Aalis na siya sa bahay na to. Mula sa oras na ito ay wala na akong anak. Malakas na utos ng ama ni Liza sa kanyang ina. Namumula ang mukha ng kanyang ama sa galit. Ang kanyang ina naman ay tila hindi alam ang gagawin kung susundin ang utos ng papa niya o lalapitan siya para aluin. Huwag kang pabigla-bigla, Alfonso. Nag-iisang anak natin si Liza. Hindi mo magagawang itakwil ang kaisa-isa nating anak. Umiiyak na pagsamo ng kanyang ina. Ginawa ko na. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamamahay ko at tulutan ako ng kahihiyan. Lahat ay ibinigay natin sa kanya, pero ito pa ang igaganti niya sa atin. Walang utang na loob. Dumagundong ang boses ng kanyang papa sa apat na sulok ng study room. At ikaw, baling sa kanya ng ama, kunin mo ang lahat ng mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag mong hihintaying ipagtabuyan pa kita hanggang sa labas ng bahay. Bahala ka na sa buhay mo. Kalimutan mo nang may mga magulang ka dahil kalilimutan na rin namin may anak kami. Mahina lang ang pagkakasabi niyon ng papa ni Liza pero tila nabingi siya sa sakit na dulot niyon. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Liza pero hindi siya pakinggan ng kanyang papa. Maging ang mama niya ay walang nagawa. Naiintindihan siya nito pero hindi nito magawang suwayin ng kanyang papa. Galit na galit ang kanyang ama nang malamang buntis siya at wala siyang mapagkakailang ama at wala rin siya maipakilalang ama nito na dinala doon. Wala pa siyang ilang araw doon na nakakauwi, inutuklasan na ng mga itong tungkol sa kanyang kalagayan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.